Hello guys! Ayan, kain serye na naman tayo guys. Dahil mayroong nagbigay sa amin ng pagkain Budots. Ipapakita namin sa inyo guys. Ayan, may nang treat sa amin. Ito, boneless. Ayan, from 1640. Gusto ko itong ano dito sa 1640. So, papakita natin guys kung ano ang laman niya. Ano ba ang laman nito? Ilalabas natin lahat guys. Oh, ang dami. Chicken, tapos isalibya ka ng sama. Marami siya guys. As in, too much. Tapos iba-iba yung dipping sauce niya guys. Ayan. Dalawang klase ito. Mustard ito yata, mustard. Tapos, tamad nang tumayo guys. Kasi pag tumayo ako, mapuputol yung ulo ko hindi makikita. So, ito naman yung cheese. Ayan. Mas gusto ko yung cheese. Ayan. So, may dalawa pa dito malaking box. Ayan na. Ayan. Siyempre, meron siyang kasamang tinidor. Tinatago namin itong ni Budots guys. Kasi, kapag may mga bisita kami, alam niyo naman pag mga Pinoy, Guys, malaging may bisita. Ayan. Ayan. Ayan, tag-isa kami ni Budots. Ayan siya guys. Oh. Swirl potato. Ayan, from boneless. Sa 1640. So, titingnan natin kung ano itong laman niya. Parang lard ba? Hindi naman. Ayan, boneless chicken siya guys. Ayan, Budots. Itong isa, ano ito? Ayan, pareho boneless chicken. Tag-isa kami ni Budots guys, bawat klase. Tapos, itong isa, ayan, may bago siya, may shrimp. Hipon guys, hipon. Ayan. O, Budots. Dito natin sa gitna. Ayan, syempre si Budots guys, meron siyang fried rice na may itlog. Nilagay niya din yung itlog niya kahapon kasi hindi niya naubos. So, siya lang ang magra-rice guys. Ako naman, meron akong tomato, may pineapple, tsaka ito yung lettuce. Ayan. kain tayo guys. Tapos may isang ano guys, may isang cucumber, kalahati pala. Kalahati. Ay, naku, tatalon pa guys. So, yan ang magiging rice ko guys. Hindi nga magra-rice, pero may patatas naman. Musal na pa. Ganon din. Ay, naku. Mag-gloves tayo guys. So, hipon din ang pinakanda. Tapos naman. Oo, may ganyan. Tapos guys, meron akong sausawan. Ano, lemon juice na may ano, alamang. Yung spicy alamang. Yummy. Alam nyo guys, sa totoo lang gusto kong kumain ng kanin. Kaso lang, tumataas na yung kilo ko. Pag bumalik ako nung magpa-check up, masisita na naman ako guys kapag ang taas ng kilo ko. Tikman mo yung shrimp. Ito yung cheese niya guys. First time na ano, nag-order siya ng may cheese. Ang lambot. Ganitong luto ang gusto ko. Ang lambot-lambot lang. Hipon. Pag overcook kasi ang hipon guys matigas. Para siyang ano. Pag niluluto mo ng niluluto, lalo siyang tumigas. Yummy. Akala ko yung coating niya pa guys, buntot na pala ito. Huwag na natin kainin ang buntot. Baka sabihin nyo, kainin ko na rin yung plato. Dalawang araw na ako guys. Dalawang araw na guys. Yung ano, yung rice ko ay kamatis. Ito naman yung boneless chicken. Yummy. Sarap Budots.
Masarap. Ang namimiss ko guys, yung ano, yung tokwa sisig, ang sarap. Tapos may ano, may, anong tawag dun sa salad? Yung salad na talong guys. Anong tawag dun? Ensalada. Yan, insaladang talong, yung gustong gusto ko guys na pagkain. Yun, tsaka yung ano, sisig na tokwa. Gustong gusto ko yun, yun ang ginagawa ng kapatid ko kapag umuwi ako. Kasi wala na siya ngayon. Yung last na nagkita kami guys, nung ano ng mama ko. Doon kami huli nagkita. Tapos, may isang taon ba? 2023. Ay, 23. Tama, 22-23, direct ng Pilipinas. Tapos 20, ano siya na? 24? 5. Last namin nagkita sa burol ng mama ko. Tulong kami. Kanya-kanyang ano. Kung ba yata ni 2023 na. Ay, oh. Hindi siya kasama. Tuloy ko muna kayo muna. Nagkahilingan. Nagkita kami. 22 yung mama ko namatay. Tapos 2023 bumalik akong Pilipinas kasi graduation ng anak ko guys. So nag-attend ako ng graduation. Yun. Pero yung ate ko nagkita. Hindi siya kasi naka-attend eh. Hindi siya pumunta sa Ateneo. So nagkita kami gabi na ng celebration na. Tapos ano, video call na lang. Nabigla ako nung ano, nung namatay siya kasi hindi ko na-expect na ano na may sakit talaga siya na ano, yung malala ba na delikado talaga. So nabigla kami lahat. Nung sinugod siya sa hospital, yun na. Masarap yung masarap yung hipon. Ang dami ko namimiss na pagkain. Pero gusto ko yung mga pagkain ano, sa Pinas. Mga simple lang ba? Yung binitaan. Mga tinataan, laga. Pero may mga sausawa na maanghang. Yun. Sarap nun. Pag umiyak kayo nito. Oo, sila yung paan ni Bodot. Yan talaga yung literal na kain. Di ba? Ang sarap kumain ng ganyan ng kataas ang paa. Pag umiyak ko ng Pinas. Kaya ang kamot ng tao talaga kakain ng binitaan lang pa. Oo, namimiss ko nga rin yun guys. Yung ginataang nangka, ginataang papaya, yung mga lutong ano sa amin sa Bicol. Namimiss ko rin yung mga lutong ano, Ilocano. Sa, Laing. alam nyo, yung first time ko sa ano sa Isabela. Parang naikot ko ang Isabela guys. Nakarating ako ng Isabela nung pagkatapos ko ng high school. Yun, kinuha ako ng kapatid ko kasi buntis siya doon sa pangatlo niyang anak. So kinuha niya ako kasi wala siyang relatives doon sa Isabela. Nasa Kawayan sila nakatira. So tumira kami ng Kawayan. Tumira kami ng Nansing school kasi yung ano yung bayaw ko ano teacher doon, Chinese teacher. Tapos tumira kami ng Kangha. Magkasunod lang na street 'yon. After noon, tumira ako ng Kabatuan kasi nagtrabaho ako doon guys. Nagkahera ako sa kapatid ng bayaw ko na Inchik kasi meron silang restaurant noon. Tapos doon may hilig na talaga ako magluto pero mas nagkahilig ako kasi nga may kainan. Tapos yung yung tagaluto naming Inchik, tinutulungan ko siya minsan pag wala siya. At minsan na naiinggan yung maglaro ng mahjong guys. So dahil alam niya marunong akong magluto at hilig ko, iniiwan niya sa akin. So ako nagluluto ng gisado, ng lomi, ng bihon, yun ang mga mabenta noon. Tapos ang sa first floor yun second floor, ginawa nilang mahjongan. Tapos yung third floor doon kami nakatira guys. Yung katabi siya ng Abrenicas sa Kabatuan. Tumira ako dyan. After nyan, nagtrabaho ako sa may palengke. Yun. Doon na doon na nag-start ang guys. Oo, doon na ako nagdalaga. Na in love, nadapa. Ayan. Doon yun guys.
Tapos, after nyan, nagkaroon ako ng tindahan sa San Mateo. Yon ang kwento ng buhay ko, guys. San Mateo, may tindahan kami doon. Tapos, maliit lang siyang sari-sari store. Tapos, nilagyan namin ng extension. Nagpapakain kami. Kasi, ayun, tabi ng kalsada. So, kahilera namin, paradahan ng tricycle. May Iglesia ni Cristo, may mga bakery. Ayan, ang daming, Tapos, yung guys, yung tapat ng pwesto ko, yung SMJ. Tapos dito sa may unahan yung Rupali. So talagang mabenta guys magtinda doon ng pagkain. Talagang ang lakas-lakas kasi nga ang daming suki. So ang ganda. Tapos ang dami kong suki na yung mga rice mill kasi yung may-ari ng ng pwesto ko eh. So ang dami yung mga tauhan doon sa sa amin sa pwesto namin kumakain. Tapos minsan utangin nila pero okay lang naman kasi mabilis lang ang bayad guys. Saka lalo pag anihan ang ganda doon. Ayan, so ang lakas-lakas, ang dami kong memories sa sa San Mateo. Tapos, kahit nasa San Mateo kami, may pwesto kami guys, pumupunta kami ng Rojas, nagtitinda kami ng Segunda Mano. Ayan, diba? Ang dami kong pinagdaan ng trabaho guys, bago ako nakarating dito sa abroad. Ayan, bago ako nag-Lebanon. Ang guys, hindi ko talaga siya binalak na mag-abroad. Wala talaga akong balak nun. Kaso lang, meron kaming kaibigang enforcer. Sabi niya, meron daw siyang auntie na recruiter. Sinama niya doon yung auntie niya, doon na nag-start guys. Doon na nag-start, nung sinama niya doon, inalok naman ako, sinama ako sa Manila. Tapos sabi ko noon, ang gusto ko, Dubai. Guys, may tumatawag kaya na-stop yung video ko. So, asan ako? Saan ako nag-stop? Okay. Oo. Dumadayo kami ng Rojas, guys. Para magtinda ng ukay-ukay. Ayan. Pag market day nila, dumadayo kami doon. Ang ganda, guys. Super enjoy magtinda ng ukay-ukay. Ayan. Kahit sa San Mateo, nagtitinda ako ng ganon. So, alam nyo ba nakakatuwa? Kasi bulto-bulto yan pag binili nyo eh. Pag kinuha nyo yung ukay-ukay, bulto-bulto yan. Tapos, kapag i-open na, mag-agawan talaga ang mga customer niyan guys. Kasi mas maganda pag ganun. Pero, ang naman doon, mas maganda kasi kung na-open mo na bago pa magdating ang customer. Alam niyo kung bakit guys? Kasi minsan, yung mga paninda, pag kinapkap niyo yung bulsa guys, may mga dollar siya. Ayan, diba? Kumikita ka na, may kita ka na agad bago mo pa ibenta. Ayan, so may mga pangyayaring ganun guys. Ang dami kong naalala. Ang dami kong mga memories. Pag, alam nyo, minsan, yung kapag babalikan mo yung nakaraan, oo, masakit, pero may mga pangyayari kasi doon na masaya, yung sobrang nag-enjoy ka rin naman. Minsan parang ang sarap balikan, ang sarap alalahanin. Ayun, ang dami mo na pinagdaanan bago nakarating dito sa sa Lebanon. Ayun, yung hindi mo ina-expect, hindi mo binalak mag-abroad, pero nakapag-abroad ka guys, yun, mas maganda minsan yung hindi mo plinano kasi nangyayari kapag pinaplano mo, mas lalong ang hirap mangyari guys. Mas lalong hindi mo maabot-abot. Isa pa, Dubai ang gusto ko, di ba? Hindi ko alam bakit tong time na yun, mas marami yung aplikante ng Lebanon. Ang dami dito guys. Sangkatutak kami noon. Tapos ang Dubai noon, dadalawa lang yung aplikante. So hindi siya matuloy-tuloy kasi kapag kukunti, hindi naman talaga kailangan yung marami kayo para minsanan yung alis. Ayun, tapos sabi ko pa noon, kasi may kasama akong naunang may tawag sa kanya. Kaso, tinanggihan niya kasi nga ang aalagaan niya ay baby, twins. Ako naman, first time ko, tapos sabi ko nanghihinayang ako kung babalik pa ako ng Isabela. Sayang yung mga ginastos ko guys. Kasi ang dami ng gastos yung pagpapassport, yung pagpunta mo ng Manila, yung mga expenses mo doon. Marami na nakakapanghinayang kung hindi ka pa mag-asikaso ayan na nga meron na ngang chance, 'di ba? Sabi ko noon kung saan yung yung meron, kung saan yung mas marami, di doon ako. Sabi ko gano'n. Pero nakarating ng Lebanon, guys. Yung kasama kong naunang tinawagan, tinanggihan niya kasi twins nga yung aalagaan niya. Natakot siya kasi baby kakapanganak lang. Takot siyang tumuloy. Sabi ko naman, ikaw talaga, buti nga may tawag na sa'yo, tapos ayaw mo pa. Kung ayaw mo, ako na lang. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ako na lang. Pero, nung kinagabihan na, sabi ko, magdasal ako guys. Sabi ko, Lord, kung sa tingin mo, kaya ko to,
sige, ibigay mo sa akin. Pero kung nakikita mo na delikado ito, hindi ko kakayanin at baka mapahamak ako, please, ngayon palang gawaan nyo na ng paraan, Lord. Sabi ko ganun, guys. Alam nyo ba, may tawag sa akin. Yun na yung madam ko ngayon, guys. O tingnan nyo, from 2008 hanggang 2026, nandito na ako sa isang amo, guys. So, ganun ang kwento ng buhay ko, guys. Ayan. So, magpaalam muna tayo. Hanggang doon muna ang kwento natin, guys. Sa susunod naman uli, para makakain kami ng maayos ni Budots, guys. So, maraming salamat. God bless you all.